Nag-umpisa ang kwento ng ating kaligtasan sa kababaang loob ng lahat ng tinawag ng Diyos na makiisa sa planong magkatawang tao ng anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit pa sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap. Ang nagpapatutuo na ako'y isinugo ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay humility. Mga kapatid, nasa unang araw tayo ng ating Misa de Gallo o Simbang Gabi. At dinadala tayo ng ating unang Simbang Gabi sa isang napakahalagang value na itinuturo sa atin sa araw na ito. Dito nag-umpisa ang lahat, ang plano ng Diyos ng kaligtasan at kung ano o sino ang tinawag ng Diyos para makiisa sa kanyang dakilang plano. At yan ay walang iba kundi ang kababaang loob, humility. Ang unang nagpakababa ay ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. Kaya nga, by means of humility, God entered the human history. Pumasok siya sa kwento ng ating kasaysayan, kaya naman yung human history ay naging salvation history. Kwento ng pagliligtas at pagtubos sa sangkatauhan. Lahat ay nag-umpisa sa kababaang loob ng Diyos. Kaya naman, lahat ng tinawag ng Diyos para makiisa sa kanyang dakilang plano, dito rin kinakailangang mag-umpisa sa kababaan ng kalooban. Tulad ni Juan Bautista na binibigyang diin sa ating gospel ngayon. Siyempre, ang ating mahal na inang si Maria at ang iba pang mga naging instrumento ng Diyos para ang kanyang plano ng pagliligtas ay maisakatuparan. Salvation begins with humility. Kaya nga, sinasabi rito sa ating gospel, yung patutuo ni Juan. Dalawa ang naging patutuo rito. Ang patutuo ng Diyos at ang patutuo ni Juan. Bagamat hindi kailangan ng Diyos ng patutuo ni Juan para patunayan ang kanyang pagdating, ang kanyang pagliligtas, subalit ito'y mahalaga. Dahil sa pamamagitan ng patutuo ni Juan, dinadala ang kanyang patutuo kay Jesus. Kaya ilang beses na sinasabi ni Juan na siya hindi karapat-dapat maging magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. Makita natin yung humility ni John the Baptist at sinabi niya na siya'y lumiit, that he may decrease and that Jesus may increase. Yung buhay niya ay palaging nakatuon kay Jesus. Kahit sinong naging instrumento ng Diyos para sa kaligtasan, laging patungkol kay Jesus. Ang buhay nila ay laging nakatuon kay Jesus. Si San Jose, na naging foster father ni Jesus, hindi naging sentro sa kanyang kwento ng Ebanghelyo. Si Maria, hindi naging kwento o hindi naging sentro ang kwento niya, kundi ang kwento ni Kristo. Lahat ng mga taong ito ay nakafocus, nakasentro kay Kristo. But of course, later on, the story of Jesus focuses on the Father. Kaya makikita natin na napakahalaga ng kababaang loob.
Kaya tayo bilang mga tinubos ng ating Panginoong Jesus, napakahalaga that salvation also begins with our humility. Kung ang Diyos ay nagpakababa, tayo rin kinakailangan ng kababaang loob para tayo ay makapasok doon sa kwento ng kaligtasan. Tila ba yung humility is the key to eternal life, the key to the heart of Jesus, the key to salvation history. Kaya nga, magandang ito'y tingnan natin mga kapatid, that as we begin our journey, papalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Habang tayo pumapasok doon, nag-uumpisa ang lahat sa susing ito na tinatawag nating kababaang loob. Doon tayo mag-umpisa. At yon ay ating palalimin sa ating sarili, maging bahagi ng ating sarili, na yung buhay natin ay kakikitaan ng kababaang loob. Paano ba natin masasabi na mayroon tayong kababaang loob? Mga kapatid, napakalawak niyan. Ito'y pwedeng maunawaan natin sa pamamagitan din ng iba pang mga salita tulad ng pagpapasakop, yung bang pagtitiwala, o yung salitang pagsuko, surrender. Yung kababaang loob, una at higit sa lahat, ay pagkilala sa ating sariling powerlessness. That we are all powerless sa ating sinful situation. Ang bulag hindi pwedeng umakay sa kapwa niya bulag. Sabi nga ng Panginoon, parehas silang mahuhulog sa bangin. So we needed someone na hindi bulag para akayin tayo. Pero napakahalaga nung humility on our part na aminin natin sa ating sarili that we need to be guided, that we need Jesus, that we need God sa buhay natin. And that is humility. Yung pagkilala sa ating powerlessness, helplessness, yung pagkilala sa ating pangangailangan ng tagapagligtas. Kung hindi natin ito nakikita sa ating sarili, then hindi natin kakailanganin si Jesus. Hindi natin kakailanganin ang Diyos. Kapag walang humility sa ating puso, hindi natin hahanapin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. It is only because of humility that we long to see the face of God, that we long to see the Good Shepherd leading us. It is through humility na masasabi nating, Lord, I need you. Doon tayo mag-umpisa. Panginoon, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Gabayan mo ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus bilang liwanag ng katotohanan. At inihanda kami ni Juan Bautista upang dalhin kami at gabayan kami papalapit kay Jesus. Nawa kami rin sa aming pang-araw-araw na buhay ay maging daan ng liwanag at katotohanan sa aming kapwa at maghatid din papalapit kay Jesus sa pamamagitan ng aming mapagpakumbabang pamumuhay at pagiging saksi ng pag-ibig ng aming Panginoong Jesus na nagpapamalas ng iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay
araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.